So yun guys, hello po, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon guys, total wala naman tayong magawa. So magbabarnis na lang tayo ng ating mga coconut bonsai. So ito yung ating mga ibabarnisin ngayon guys. So mga 3 piraso itong ating ibabarnisin ngayon. Kaya ipakikita ko na lang sa inyo kung paano ko binabarnisan yung aking coconut bonsai. Nakikita ko sa inyo guys kung paano yung ginagawa kong process sa ating pagbabarnisin. So una nga pala guys, ito yung ginagamit ko. Ito yung ating lacquer sanding sealer. Ito po yung ginagamit ko na pang-first coating. So Boysen po yung ating quality. Boysen guys yan. So Boysen, baka naman. At yung varnishing naman natin, yung varnish na ginagamit ko, ayan po siya. Yan po yung quality niya, nipon po. Yung guys, start natin kung paano natin siya varnishan. At kung paano tayo mag-first coating ng ating sanding sealer. Apply tayo ng sanding sealer. Yan, kita nyo naman guys, kita nyo kasama yung ugat. Kasi kung meron tayong sanding sealer, makokontrol niya yung pagsipsip ng varnish. Mas makakatipid tayo guys. Kasi ito yung ating pinakang woodlock. At saka para maging quality yung ating pagbabarnish, kailangan ito po yung ating pang-first coating. So, yan po guys. Kaya ako pinakikita sa inyo. Tsaka mas quality kung gagamit kayo ng mas maliit na painting brush para yung kasulok-sulukan ay malagyan nyo ng varnish nang hindi pasabit-sabit guys. So pasensya na guys, medyo maingay yung aking paikutan. 3 piraso po ng coconut bonsai yung ating ibabarnisin guys. Nakita nyo guys, kahit yung ugat pwede kong barnisan na hindi siya magsisenter yung ating coconut bonsai. Ito lang po yung kagandahan ng meron tayong ginagamit na sanding sealer, yung ating pang-first coating para lumutang yung haspi ng ating coconut or ng ating ugat. Kita nyo, dito sa gawing to medyo maputi-puti siya. Pero once na ating lagyan ng sanding sealer, nagiging golden brown siya guys. Yan yung kagandahan itong ginagamit ko. Matipid siyang barnisan. Kunting apply mo lang ng varnish, yung ating nipon, makintab na siya. Siguro mapapansin nyo yung mga daanan nitong sanding sealer, mabilis siyang maging golden brown. Tsaka medyo na agad siya, makintab na guys. Parang binabarnisan na rin natin siya. Ito yung propose guys na maliit yung painting brush na ginagamit. Kahit kasulok-sulukan, pwede mo siyang applyan ng ating sanding sealer. Ito naman po, bago ko i-repat dati, naliha ko na to ng ilang paulit-ulit guys. Kaya ready to paint na talaga siya. Hindi ko na siya kailangan pang lihain. Kasi pag wala akong ginagawa, lagi ko siyang pinadadaanan ng ating sanding paper. Ito yung pinaka-late niya, dating ugat niya, medyo white pa yung kulay niya. Pero okay din siya na i-varnish na rin natin kasi isa lang naman siya. Yun guys, sana meron kayong nakuhang technique or may natututunan dito sa ginagawa ko na kung paano tayo nagbabarnising ng ating mga coconut bonsai. Paulit-ulit lang po, sanding sealer yung aking ginagamit na pang-first coating. Hindi ko po agad siya ginagamitan ng nipon or ng ating varnish nang wala pong first coating. Mas maganda po, much better na meron na agad po sa first coating ng ating sanding sealer para maging quality yung ating varnishing. Kasi pag may varnish yung ating coconut bonsai, medyo mas mabilis natin siya linisin sa alikabok. Pag napagpag mo siya,
Tanggal yung alikabok, hindi katulad niyang walang varnish. Sumisingit yung mga alikabok sa sulok-sulok. Medyo idudubol ko ng sanding sealer itong side na to kasi para mas makintab siya. Yung shell lang ng ating coconut bonsai, pwede natin siyang idubol ko para mas clear yung kanyang kalalabsan, mas makintab. Mas clear gloss yung kalalabsan niya para siyang may top coat. So totally, hindi ko naman siya ginagamitan pa ng mga top coat na ganyan. Sa sasakyan ko lang ginagamit yung top coat. Dito talaga Valspar lang yung ginagamit ko. Quality na yun yung ginawa. So yan guys, tapos na itong isa na to. Pwede na natin itong patuyuin para yung top coat niya, yung varnish. So papalitan natin siya guys. Ito yung isa kong medyo mataas yung floating ng kanyang coconut shell. Kita nyo naman guys. Medyo nakakatuwa guys kung isa na to, sobrang taas ng kanyang pagkakaripat. Kasi nga mahaba yung ibinigay niyang ugat sa atin. Kaya nagawa natin na mataas yung floating ng kanyang coconut shell. Lahat guys, isa tubig ko sila pinaugat. Bihira ako magpaugat sa river sand. Bihira ako. Repating ginagamit yung river sand, pero yung pagpapasibol na ugat, kadalasan kong ginagawa ay sa mga empty bottle lang siya na may tubig. So yan guys, sana may natututunan kayo sa ating mga ginagawa ngayon. Ganyan lang po yung diskarte na ginagawa ko. Kaya kailangan lang guys, paulit-ulit kong sinasabi na kailangan po bago tayo mag-varnish, hindi po pwede yung pagkagaling po sa ating tubig, yung ating ugat ng ating coconut bonsai ay pwede na natin varnishan. Hindi po pwede guys. Kailangan po matagal natin siya ma-dry or matagal natin siya nandito lang sa ating cement pots. Hindi po natin siya muna ibabarnisin. Kailangan maging tuyong-tuyo yung ugat niya para hindi po maapektuhan yung kanyang kondisyon ng kanyang pagiging healthy. Kaya nga guys, sabi ko sa inyo, hindi pwedeng varnish lang tayo ng varnish. Kailangan po talaga patutuyuin muna natin. Kasi nga kaya sabi ko sa inyo, doon tayo magpasibol sa tubig para kita natin yung ugat ng ating coconut bonsai, kung gaano kahaba yung kailangan natin. Ganun po guys. Kasi nga pag sa lupa yung ating pagpapatubo ng ugat, hindi po natin siya basta-basta makikita kasi nga nasa lupa siya. Hindi katulad dun sa mga empty bottle lang na kitang-kita mo kung paano sumusulo yung ugat niya at kung gaano na siya kahaba. Kaya dun pa lang pwede na natin alam na makakapag-desisyon tayo na pwede na natin siyang iripat. Hindi katulad nung nasa lupa talaga guys. Kaya ako sa tubig ako nagpapatubo ng ating ugat o nagpapahaba. So yun guys, sana may natututunan kayo sa ating ginagawa. At sana maging daan ito para magbala kayo ng ating pag-coconut bonsai. Dahil napakaganda pong libangan guys. Sabi nga ni Sir Victor de Mesa, sobra siyang masaya sa kanyang ginagawa. Katulad ko rin siya guys na ito lang yung aliwan namin. So yan guys, tapos na yung ating pangalawa na coconut bonsai. Nasanding sealer na po natin siya. Kaya yung susunod, varnishing naman yung gagawin natin. Pero may isa pa tayong sasanding sealer. Kasi nga, di ba, kanina sabi ko sa inyo, tatlo po yung ating ibabarnish. Kaya tatlo din po yung ating ipipers coating ng ating sanding sealer. So, kukunin ko yung isa guys.
Ito guys, yung patatlo nating coconut bonsai. Medyo magaganda na kasi sila, healthy na, kaya babarnising na natin. So yan, kita nyo naman guys. Maganda rin yung formation ng kanyang ugat. Kaya lang, hindi ko siya na-arrange kasi nga nung nakakita ko siya, maraming siyang ugat dito sa side na to. Siya ng first coating sanding sealer. Para matapos na natin yung ating sanding sealer para makapag-varnish na tayo guys. Tsaka nga pala guys, doon sa mga nagtatanong kung yung napuputol na coconut bonsai ay miscible pa. So hindi ko naman masasabing lahat ay sisibol pa kasi once na naputol talaga siya ng sagad doon sa kanyang ubod, ay napakahirap na po makarecover ng ating coconut bonsai. Pero kung naputol siya na may natira pang shoot yung gitna niya, ibig kong sabihin yung pinakang ubod niya ay natira yung pinakang gitna, malaki po yung chance na mabubuhay pa yung ating coconut bonsai. Kasi po totally hindi naman po ako talaga perfect na tao. Dumadating din dun sa time na nakakadisgrasya din ako ng aking coconut bonsai. Kumbaga nakakaputol din ako guys. Yun yung ibig kong sabihin. Sobrang malutong yung shoots ng ating coconut bonsai. Lalo na pag ikaw ay nag-rose cut or nag-trim ng iyong coconut bonsai, hindi mo maiwasan na maaksidenteng mababali yung gitna. Kaya sabi ko nga, so, pag gano'n, dobleng pag-iingat po yung ginagawa namin, yung mga nag-coconut bonsai, doble pong pag-iingat. Hindi po pwede talaga yung pabigla-bigla yung galawan, kailangan careful lang po yung galawan natin. Nga may dumating dito kahapon guys, bigla niya nakita itong mga collection ko, may bisita yung aking manugang. Tinatanong niya kung totoo daw yung mga nakita dito mga halaman sa taas. Kala niya kasi mga plastic. Kasi nga makikintab. Tapos yung mga ugat may mga barnis. Kaya hindi niya iniisip na totoo ito. Kaya nagtanong siya kung totoo daw ito. Ginawa ko, pinahawakan ko yung mga dahon. Para mapatunayan ko sa kanya na totoo yan. Kasi kala nung iba mga artificial lang ito eh. Hindi nila alam itunay na coconut bonsai ito. So yan guys, kita nyo yung ating first coating. Tapos na po siya guys, kaya magbabarnish na tayo guys. So yan guys, ito naman yung ating varnish na gagawin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na Nippon po. Nippon paint, yung clear gloss varnish natin. Yung pong quality niya ay Nippon. So yan guys, yung ating top coat, diba tayo first coating na sanding sealer. Ito naman po yung ating varnishing po. Ito po yung Nippon pang top coat natin. Kasi po ayaw ko nung may mga kulay. Talagang napaka-natural lang po yung gusto ko. Kahit sa mga muebles, ayaw ko po nung may kulay. Gusto ko po natural lang. Para makita yung haspi ng ating mga kahoy. Kung nara. Yun, parang ganun po yung gusto ko. Yung natural lang yung kulay ng ating mga ugat, yung shell ng ating coconut bonsai, natural lang ang kulay. Ito naman yung ating babarnising. Someday guys, marami akong pakikita sa inyo ng mga ibang itsura, kaya lang hindi ko pa sila nariripat ngayon. Doon sila sa labas. Kasi medyo busy nga tayo ngayon guys, kasi nga ginagawa ko yung bahay namin sa bukid para doon tayo lilipat. Para matahimik na itong ating video. Kaya medyo busy tayo ngayon, hindi na tayo masyado makapag-upload. Tsaka hindi rin po ako masyado makapag-kondisyon ng mga coconut bonsai kasi nga sabi ko mahirap maglipat ng sobrang dami ng coconut bonsai dito ililipat. Transportation po lang malaking pera na po yung gagastusin. Kasi ang mahal po na sasakyan dito yung pag-hire ng sasakyan, yung paglilipat bahay. Tsaka talagang lahat po ililipat mga gamit namin, kaya sobrang
Pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakakapag-upload nga ng video sa aking mga viewers at sa aking subscriber. Pasensya na kayo kasi medyo busy lang tayo ngayon. Pero babawi ako sa inyo guys. Once na natapos yung mga ginagawa ko, dito na ako sa ating coconut bonsai. So yan guys, tapos na tong isang to. Yung patatlo natin guys yung ating gagawin. Ito naman guys yung patatlo. Babarnisan na rin natin para makakain naman tayo guys. Medyo gutom na rin si Rams Vlog. Kaya medyo napapansin nyo dalas-dalas na ng pagbabarnis. Talagang gutom na guys. Sobrang nakakagutom. Kasi marami din akong tinrim kanina sa labas. Hindi ko na lang binidyohan guys kasi nga bala ko ito na lang yung pakita ko sa inyo dahil napakarami ko namang upload ng mga trimming, repotting. Mas madalang tong upload ko ng varnishing. So yun guys, tapos na tayo guys. Ito yung kay Macy's na lalagyan ng coins. So yan. Binarnisan ko rin siya guys. So yan, kita nyo. Philippines. Yan po yung kanyang lovebird na pamamagitan ng coconut husk, coconut shell yan. Meron siya pong souvenir ng Philippines. So